Taong 6026, sumabog ang buong kalawakan. Pumanaw na ang ating inang daigdig. Napilitan ang mga tao na manirahan sa Blue Star. Katulad ito ng Earth, pero punong-puno ng espiritu. Nagising ang kapangyarihan ng ilan at sinimulang sanayin ito. Pagkalipas ng 100 taon, naibangon ang tahanan. Ang espiritu sa lungsod ay parang ulap. Pinagsama ang teknolohiya at kultibasyon. At ako ang tagapagmana nito. Takbo. Yung bata, magpapraktis na naman ng kanyang kaluluwa. Shenzai, hindi mo pwedeng gawin yan. Kunin mo na. Paunti na ng paunti ang laman ng bundok na ito. Shenzai, buwisit kang bata ka. Kapag itinuloy mo ang pagsasanay na yan, mauubos ang mga kaluluwa sa buong bundok. Master, Master 2, Master 3, bakit kayo nandito? Zai, may konting problema kaya kami narito sa 749 faction. Kung gusto mong umalis, magpraktis ka na lang ng monster ghosting mo. Susunod na ako. Master, nandito ka na. Kahit ano pa ang gusto mong praktisin, sige lang. Walang manggugulo sa'yo. Isang bakal na mangkok yan. Libre lang. Kung gusto mong magandang buhay, kailangan mong pumasa sa test. Legal na pagpraktis ng kaluluwa at may sweldo pa. Mukhang maganda ah. Ito ang sulat ng rekomendasyon. Hanapin mo si Jiang Tingzhou sa West Open City. Huwag kayong mag-alala, Master. Magpapasa ako para sa retirement nyo. Sa wakas, nakaalis na rin siya. Hayaan nyo siyang magsanay. Kailangan niyang sanayin ang 3 matandang buto. Tahimik na rin sa wakas. Magtabi ka ng sabaw para sa Master. Huwag mong ubusin. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa luto ang noodles. Sana nakinig ka na lang. Maglabas ka ng multo sa city, 10 minutes lang, hahanapin ka na ng faction. Are you so poor that you can eat instant noodles? Nahanap ko na ang organisasyon. Captain, mag-ingat kayo. Mukhang nakuryente ang halimaw na yun. Baka nasa niban ng apoy. Bumalik na tayo sa istasyon. Sumunod kayo. Pinuputol ang lakas ng espiritu, at may pangalang hindi pwedeng banggitin. Zikai City Research Institute. Kaya pala hindi ko mahanap. Ano yun? Anong nangyayari? Sino ka? Huwag kang excited. Nandito ako para magtrabaho. Ikaw. Isang masamang multo. Nandito ka para manggulo sa 749 faction. Masama, ako si Shenzai, isa akong seryosong cultivator. Sa tingin ko, ikaw ang masama. Pinagsasabihan mo ako, papatahimikin kita. Hindi kinaya ni Zhang Qi ang isang galaw. Hindi ba siya ang young master ng sword sect? Inatake ako ng masamang cultivator na to. Sugod. Tigil. Ano ang ginagawa nyo? Ang baho naman dito. Director, buti nandito kayo. Ang lakas ng loob ng evil cultivator na to para pumasok dito. Tuturuan kita ng leksyon. May dala akong letter. Sino ba ang Jiang Tingzhou? Ako yun. 10,000 Mountain Evil Ghost Valley. Ang 3 halimaw na sumisira sa mundo. Jiang, sila lang ang mababait sa nayon namin. Ipinapadala namin siya para mag-cultivate. Kapag nakipag-sword fight to, babaliin namin ang mga binti mo. Kapag binubuli niyo siya, babalatan namin kayo ng buhay. Introduction letter ba to? O death threat? Ah, ikaw pala si Chen Xianji. Xianji, hindi man lang abot sa binti ko ang taas mo. Tinawag mo akong Zir. Huwag mo akong tingnan na parang bata. 60 na ako. Misunderstanding lang to. Maangin sa labas, halika. Ako mismo ang mag-aayos ng entry mo. Zir. Pinahiya mo ako sa publiko. Pagsisisihan mo ang pagpunta rito. Master, trabaho na ako. Hindi ko kayo bibigwin. Rubay. Pero gusto ko siya. Su Sheng,
Kilalanin niyo si Chenzai, ang bago nating kasamahan. Galing siya sa kinatatakutang Evil Valley. Ikaw ang bahala sa kanya, ha? Evil Valley. Galing siya sa kamay ng 3 demonyo. Teka, marami na tayong tao, kaya ko ba siya? Also, siya lang ang kaisa-isang tagapagmana ng 3 elders. Kampante akong ipagkatiwala siya sa iyo. Alagaan mo siya ng mabuti para maramdaman niya ang init ng ating pamilya. May lakad pa ako, maiwan ko na kayo. Haha, maupo kayo at magkakilala ng mabuti. Bagong Solta, si Chenzai mula sa Evil Valley. Narito ang mga dakilang pari at ang tunay na Diyos ng espada. Si Chenzai, ang may hawak ng kapangyarihan ng Golden Pill. Half-Blood Golden Pill. Napakalakas ng taong ito. Tawagin niyo na lang akong White God mula ngayon. May tanong lang, sino yung lalaking mukhang cool at bata pa? Si Zhang Qi. Pinakamatanda siya sa Eastern Sword Sect. Ang yabang. Hamak na disipulo lang siya. Bakit ganyan umasta? Hindi kailangang mag-isa, kailangan nyo mag-usap. Xiao Yi, samahan mo siya at ipakita ang trabaho ngayong gabi. Ang weird naman ng suot niya. Ito na yun. Tara na. Wasak. Wasak na ang lahat. Matanda, nagustuhan ko ang mga gamit mo. Isang karangalan ang ibenta mo sa akin ang mga yan. Xiao Tanyuan, mabuti dumating ka, napakalakas ng taong ito. Huwag kang makialam, baka mapahamak ka lang. Alam mo ba kung sino ama ko? Siya ang chief ng Eastern Sword Sect. Hindi ko kayang makipag-away sa'yo. Salbaha ka talagang bata ka. Sinaktan niya ako. Nagawa mo akong saktan. Hindi mo ba alam kung sino ama ko? Susugudan kita. Kung walang kwenta ang nasa isip niya, itutuloy ko na ang parusa. Brother Chen, pwede bang maging maayos tayo sa batas? Abogado ako, bakit ganyan ka? Wala talaga siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Nasa panganib tayo. Ano yun? Nakatulog lang ako sandali. Bumaba ka na sa sasakyan. Isang porma sayon. Ang lakas ng ingay. Kung hindi, hindi ko mapapansin agad. Sino ang may ganang maglibing ng opisyal? Sa wakas, oras na para magtrabaho. Napakalakas ng kalaban. Anong laro ito? Cosplay ba to? Profesional na killer yan. Sino ba nakabangga mo? Gaano ba kalalim ang galit nila para kumuha ng ganyan? Hindi mo yan pakay. Ako ba ang target? Imposible. Bago lang ako rito. Naglalakbay lang ako at wala akong kakilala rito.
May latigo ka, pero nasaan ang kalaban? Ha? Hindi ba Zhang ang apelyido niya? Tumahimik ka nga. Walang magsasabing pipe ka kung hindi ka magsasalita. Kapag hindi ka tumigil, gagawin kitang soup. Ang lalakas ng aura ng mga yan, hindi sila mabuti. Mag-isip kayo. Ayoko pang mamatay. Manahimik ka, baka ikaw ang gawin kong leader. Ang porma sayon nila, hindi pangkaraniwang grupo lang to. Walang kaso yun. Grabe, ang dilim ng armas na yan. Ang duwag mo naman, bakit ka nahihiya? Ibibigay ko ang kaluluwa mo, kukunin ko ang lahat. Naiwan na. Tanda mo pa ba ang galaw na nagpabagsak sa'yo? Napakaganda. Ano bang lengguwahe yan? Isang isla ito, organisasyong bayi ang mga killer dito. Isla. International ang operasyon nila. Patayin silang lahat. Kainin ang kaluluwa nila. Mas malupit kayo kaysa sa amin pagdating sa pagpatay. Tapos na. Hindi pa. Nagsisimula pa lang. Patay. Kuha kaluluwa. Sunog bangkay. Sobrang organisado. Sino nag-utos? Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa inyo? Matigas ang ulo mo, ah. Top class ghost na gamit. Talagang handa kayo. Sakto. Sino ang pumatay sa naghahanap ng kamatayan? Master, may nakuha ka bang alaala? Wala, basta ang alam lang nila, patayin ako. Sabi ko na nga ba, gulo ang dala mo. Papasok ka pa lang sa trabaho, may papatay na agad sa'yo. Siguradong yung Zhang na yun ang may pakana. Galit na galit siguro siya sa nangyari kanina. Nagpaparinig pa ang mga taga-distrito. Bakit parang ako ang minumura nila? Tara na. Babalikan natin sila at kukunin ang kaluluwa. Tandaan nyo ang utang na ito. Ang poor naman ng grupo nila, wala man lang budget. Walang storage ring, sa kabaong na ata dinala ang pera. Sayang lang ang effort natin. Ano ang lagay ng gansang ito? Baka ang apoy na to ang dahilan ng himala. Bakit hindi siya gising? Dahil ang kapalit ng buhay niya ay maging alagang hayop habang buhay. Sino ang pato?
Ako ang gansa. Isang maputing gansa. Chen Zai. Isang probinsyano ang nagtatangkang hamanin ako. Pinaghirapan kong ipatawag ang pinakamahusay na killer sa isla. Abangan nyo ang mangyayari. Walang kwenta. Lahat kayo ay klaseng organisasyon to. Napakababa ng kalidad ng isang hamak na probinsyano na hindi man lang umabot sa Golden Pillar. Dahil hindi siya makapatay, hahayaan ko na lang. Hindi siya makakalusot sa 7 deaths and 9 deaths. May mukha ka pa bang maipakikita? Nag-aalala ako para sa'yo. Ano bang itinuro ng master mo? Also, sino ba itong nakakairitang lalaking ito? Siya si Zhang Qing. Master siya ng high speed sa West Open. High speed master. Ang galing ng ideya niya ah. Anong ideya? Hindi lang supercar ang gamit niya, may backlight pa ang bawat katawan. Hindi pa nagtatapos dyan. Bit-bit niya pa ang isang dambuhalang speaker. Parang naging DJ version na ang backlight niya. Maraming driver ang nagsumbong dahil akala nila ay zombie. Nagulat ako doon. Paninindigan ko ang sinabi ko. Hindi ako magbabayad ng multa kahit anong mangyari. Tingnan natin kung sino ang matitira. Nilabag mo ang batas ng 7 deaths and 9 deaths. May karapatan akong hulihin ka. Kailangan mong magbayad ng multa. Susuntukin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Masyado kang mayabang. Kahit aso, ayaw sa'yo. Paano mo nagagawang maging hampag dito? Patay ka ngayon. Kapag dumating ang master ko, siguradong bagbog ka. Sige, maghihintay ako. Chen Zai, gising. May masamang nangyari. Chen Zai. Madaling araw pa lang ah. Ano bang ginagawa mo? May malaking problema tayo. Nandito ang Eastern Sword Sect at ang Ganshi Sect. Gusto ka nilang makita. So, mas mabuting maging praktikal ka. Ibigay mo sa amin ang asong yan. Tama ka. Tatapusin na namin ang trabaho ngayon. Hindi pa tayo tapos sa 7 deaths and 9 deaths. Ang aga nyo namang nanggulo. Namatayan na yata kayo ng ina. Itay, siya yun. Chen Zai, hayop ka. Kung hindi ka mapabagsak ng master ko ngayon, hindi na ako tatawaging Li. Ano? Dinala mo pa ang tatay mo sa 7 deaths and 9 deaths. Napakawalang galang mo. Hindi mo ba alam ang respeto sa chief? Tapos ka na. Sino ka ba? Nakalimutan mo yata ang gamot mo. Chen Zai, sabi ng tatay ko, ibigay mo ang cultivation mo. Isuko mo ang lahat ng magic treasures mo. Kundi, babaliin namin ang mga buto mo at itatapon ka sa labas. Bata, habang maaga pa. Bibigyan kita ng pagkakataon. Putulin mo ang meridians mo at isuko ang kapangyarihan. Baka patawarin pa kita. Ibigay mo ang treasures bilang bayad. Kundi, gagawin kitang isang ganshi. Gusto nyo ba akong lokohin? Sarado ang chief namin, pero hindi kami marunong sumuko. Huwag kayong masyadong makulit. Mga tauhan nyo ang naunang manakit sa anak ko. Dapat siyang burahin. Hindi kami titigil hanggat hindi natutupad ang gusto namin. Paano nyo nagawang bantaan ang 7 deaths and 9 deaths? Nagagalit na ako. So, ako na ang bahala dito. Isa-isa o sabay-sabay kayong lalaban. Bilisan nyo na. Kailangan ko pang bumalik sa eskwelahan. 2 matandang multo. Sigurado ka bang kaya siya ni Chen Zai? Abangan mo lang. Nakakairita kayo. Sobrang nakakairita. 2 multo ang lalaban ng sabay. Lagot na si Chen Zai. Chen Zai, mag-ingat ka. Natatakot na ang batang yan. Ito ang gusto nyo, diba? Multo. May multo. Nandito ang ulo ko. Kung may lakas kayo ng loob, kunin nyo. Ito ang mga multo. Ito ang mga multo. Ang mga multo ng mga multo. Ang batang ito ang tagapagmana ng demonyo. Sinong demonyo? Master, isa ka ring demonyo. Ano bang nangyayari? Kung ikukumpara ang Soul Master sa nuclear bomb, mas pipiliin ko pang maging kanyan. Gusto nyo akong patayin, di ba? Humingi ka ng tawad. Sabi ko humingi ka ng tawad kay Chen Xiaoyu. Naglakas loob kang insultuhan ang alagad ng Ghost Master. Gusto mo bang kumulo ang dugo ng mga ganshi? Gusto mo bang kumulo ang dugo ng mga ganshi? Chen Xiaoyu, isang malaking pagkakamali lang ito. Malaking pagkakamali lang. Hindi lang nakakita ng maayos ang mga ngaso. Nasaktan niya si Xiaoyu. Parang awa mo na. Dapat ginawa ko na yun noon pa.
Ang bilis mo magbago ng mukha ah. Bakit nakatayo ka pa riyan? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Chen Xian. Nagkamali ako. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Ikaw si Liu Erjiang, hindi ba? Itikom mo ang bibig mo. Hindi ako katulad mong walang kwentang anak. Mabilis kang humingi ng tawad kay Chen Xiaoyao. Patawad, Chen Xian. Patawarin mo ako. Kilala niyo ba si Zhang Qi ng Dongzhenzong? Ang alagad niya. Nilabanan mo sina Liu Chongtian at Li Qing. Patay ka na ngayon. Dahil pati ang mga pamilya nila ay nagkaisa na laban sa iyo. Hindi ko alam ang ginawa niya. Pero napatay ko na siya ng kusa. Hayop ka. Pagbabayaran mo ito. Gagawin kitang bulag at dudurugin ko ang dangal mo. Nakakabagot. Kumain ka na muna. Ano ito? Regalo para sa iyo. Gamitin mo ito para subukin ang mga opisyal. Sino kaya sa kanila ang hindi kakayanin ang pagsubok na ito? Sunod na hakbang. Hindi ka nakikinig. Bilisan mo. Pinakawalan mo siya. Kailangan niya lang magpahinga. Wala na siyang lakas. Pero ayos lang. Tara na. Napakasaya nito. Turuan mo pa ako sa susunod, Chen Xian. Isa kang Buddha. At ako naman ang dakilang iskolar. May bagong misyon si Su. Sasama ako kay Chen Xian. Tungkol ito sa masamang kaluluwa. Sila dapat ang pumunta. Mga profesional sila pagdating sa ganyan. Tara na, Chen. Ang laki na ng kinikita mo bilang monghe. Nagbago na ang panahon. Ano ang ginagawa mo? Nagchachacher. Mabuti at narito ka na. May mga estudyanteng nangupahan. Gumamit sila ng brush at may naabala silang masamang espiritu. 2 na ang namatay. Magulo na ang buong lugar. Kailangan na nating ipasara ang bahay na iyon. Ang brush ang pumatay sa kanila. Ang brush na pumatay. Tara na. Tingnan natin kung sino ang naglalaro ng masamang mahika. Puno ng multo ang bahay. Golden Palm. Ano bang gulo ito? Multo. Napakapangit naman nila. Ito ang bunga ng dilim sa silangan. Mga multo. Mas malakas pala ito kaysa sa inaakala ko. Hayaan mo ako. Huwag mo akong maliitin. Akala mo malakas ka, pero hindi mo pala kaya. Bodhisattva, iligtas mo ang bata. Umalis na ang masamang demonyo. Nandito ang Buddha, nandito ang Bodhisattva. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Ang Golden Palm ko ay pinag-aralan ng aking master sa loob ng 49 na araw. Ito ay hindi mo kaya ang mga dayuhang multo sa bansang ito. Naglakas loob ka pang pumunta sa kastilyo ko para manloko.
Simulan na natin ang bakbakan. Golden Palm Technique, ilalabas na. Ano, hindi mo man lang nakuha ang gills? Siyempre, isa kang Buddha. Pinatay mo siya. Paano natin malalaman kung sino ang nasa likod nito? Kailangan nating busisiin ang mga lihim ng Evilman Valley. Hindi masama. Habol. Tara na. Mukhang alam na ng master na nandito tayo. Ang mga espiritu dito, walang kwenta at walang teknik. Niwala silang training mirror. Nahihiya silang ipakita ang mukha nila. Unang bahagi. Ngayon, ipapakita namin ang tunay na lakas. Ano ang propesyonal na kaluluwa? Terra. Ito na ba ang maalamat na Ghost General? Napakalakas niya. Matandang Hakluban, hanapin mo ang Bird Master. Grabe, ang brutal niya. Ito ba ang espiritu ng siya? Napakatindi. Wala kang alam sa antas ng cultivation, no? Ito ang espiritu ng mga multo. Kapantay ba nito ang cultivation ko? Napakatanggap mo talaga. Narinig mo yun. Kinu-question ka niya. Mga bata, sugod. Paano naging ganito kalakas ang anino ng isang multo? Nasira niyo ang aking 9 turning Lokang Soul Formation. Kahit aso, hindi mapapahanga niyan. Multo pa rin siya. Ano ang sabi niya? Malamang isang sumpa mula sa South Yang. Parang sumpa na hindi ka papakawalan kahit multo na siya. Multo. Sakto. Kailangan ko ng pagsubok para sa Soul Rebellion. Bumalik na tayo at magulat. Sunod-sunod ang mga pangyayari sa West. May masama bang nagaganap? Shenzai, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong. Ano? Pera ba ang kailangan mo? Sino ang uutang? Magta-transform ako, kailangan ko ng proteksyon. Ano, magtatake ka na ng elixir? Oo, handa na ang lahat, ngayon na ang tamang panahon. Ikaw puro gera lang, ako henyo pero stock pa rin. Sige, protektahan kita. Ano ang ibabayad mo sa akin? Shenzai, ano ang iniisip mo? Nakatingin lang ako sa elixir sa dibdib mo. Para sa'yo ito,
Pero kailangan mo akong tulungang protektahan ito. Sige, gagawin ko. Ang kulay orange na to, mukhang pagkakakitaan natin ng malaki. Tara na, kailangan nating bumaba sa ika-4 na palapag. Ito ang tubig fog na naging bunga ng spirit gas. Kung kukunin natin ito, hindi ito gagana. Si Xiaoman ay nagpapakadalubhasa sa sining ng espada. Seryoso siya sa kanyang kinabukasan. Wala lang sa kanya ang kidlat. Kunin mo na lang. Ang pinaka-problema natin ay ang bagong Demon Festival. Hala, sinapian ng apoy si Xiaoman. Bilisan nyo, tulungan nyo akong pigilan siya. Kailangan natin siyang pahupain ngayon din. Baka mapahamak siya ng malala. Hindi natin pwedeng sirain ang salamin sa loob ng kalahating taon. Ang salamin o ang buhay? Gawin mo na. Sandali. Ako ang guardian, hayaan niyo ako. Buuin ang formation. Lumabas ka na, maliit na demonyo. Paano mo nagagawang maglaro ng ganito? Masyadong mailap ang aking Buddha. Nakakaaliw. Ang bagong demonyo ay ang masamang mukha na iminungkahi niya. Huwag mong itago yan. Ano ang ginagawa mo? Dagdag bayad. Masyadong malakas ang bagong demonyo. Kailangan ko nang ilabas ang alas ko. Ipalista mo kay Lin Xiaoman. Kung hindi, dadalhin ko siya. Sige. Pangako. Gawin mo na. Pangako. 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 Deal. Ang aking Buddha. Kaluluwa ng demonyo. Ang bagong demonyo. Huli na ang lahat. Wala akong pakialam sa'yo. Ngayon din, tatapusin kita. Tapos na. Hindi, signal ito para sa emergency rescue. May nasa panganib sa station natin. Kailangan natin ng backup. Hindi ko na kaya. Darating na ba ang ating pangalawang pwesto? Ang pangalawang pwesto. Sino ba siya? Pitong pwesto. Ang isa na masama. Dumating na ang tulong. Pero bakit isa lang siya? Wala na bang tao sa 7,479? Pinadala lang ang maliit na manika at paniki para mamatay. Sa tingin ko, walang tao sa 7,479. Ang nipis at ang lambot nitong isang to. Parang blood pill. Siguradong masarap to. Mag-ingat kayo. Sila ang mga masasamang alagad ng Blood God. Masyado silang malupit. Ang dami mong Saturday. Nasaan siya? Nasa gitna siya ng pill. Natalo siya ng isang taong kalahati lang ang lakas. Iyan ang kayang gawin ng isang detective. Makinig kayo. Napapalibutan ko na kayo. Sumuko na kayo para mabuhay pa kayo. Tapat na asawa ka ni Jindan. Pero binugbog ka lang ng kung sino. Kung kumalat ito, paano na ako haharap sa tao? Wala na tayong kinabukasan. Huwang-huwang, ituloy mo na. Hiwain mo ang magnanakaw na yan.
Masyado kang mabagal. Sabi mo nakapalibot kayo sa akin. Gusto mong lumaban. Gusto mo nang mamatay. Gusto mo nang mamatay. Mauuna ka na sa hukay. Hindi. Duwag ka. Gagawin kitang alipin ngayon din. Ano? Hindi ka ba kumain? Sinusubukan mo bang kainin ang utak ko? Mamatay ka. Anong klaseng halimaw ito? Jindan Zongchi. Ang hina mo, parang manok. Mamatay ka. Lalabanan kita. Umalis ka riyan. Pareho lang tayo ng paraan. Gamit mo ang estilo ko. Isa pang Jindan Jing. Su Sheng. Ang dami mong daladalang kayamanan. Shen Shi. Bakit ang bilis mong tumakbo? Baka kasi mahuli ako. Kailangan ko pang linisin ang kalat nyo. Old Mo, umatras ka. Ako na ang bahala dito. Old Su, mag-ingat ka. Fei Chu, kaming dalawa ang bahala sa matandang yan. Ayos lang ba? Tapusin na natin ito agad. Magaling. Shenji Wind Demon Formation. Ngayon ay katapusan mo na. Anong nangyayari? Bakit ang bigat ng binti ko? Pagkatapos mong huminga ng malalim. Hayaan mong ako ang magpabagsak sa'yo. Harangin niyo sila. Dakilang Blood God, pagkalooban mo ako ng lakas. Ang katawan na ito ay tamang-tama para sa kaluluwa mo. Para sa kaluluwa ko. Ang kaluluwa namin ay alay sa Blood God. Bata, nawawala ka na ba sa sarili mo? Wala na akong kaluluwa. Ayos lang yan. Pwede na kahit laman lang. Blood God. God of War. Meron pa ako nito. Six-eared Emperor. Woo. Kain na tayo. Emperor's Poison. Blood Shadow Shield. Blood God. Tanggapin mo ito. Hindi. Ako ay isang golden pellet mirror. Namatay ako sa gawa ng isang gansa at insekto. Hindi ako makapaniwala. Tama na yan. Matulog ka na pagkatapos mong kumain. Nine-tailed Dream. Dream. Gusto mo bang manatili dito habang buhay? Saluhin mo. Golden Pellet Mirror. Ang ganda ng kaluluwa ng taong ito. Ang sarap gamitin nito. Sa'yo ang kaluluwa, at sa akin ang gamit. Huwag mong agawin sa kanila. Sige. Hindi. Pakiusap, bitawan niyo ako. Payag akong maging alipin. Handa akong ialay ang aking buhay para iligtas ang mundo. Tila isang demonyong may alam sa katotohanan. Ano to, baby? Nung wala na si Kunlun. Nagalit ang master sa kanya. Kaya kinuha ng matanda ang bote ng gatas. At pinaslang si Kunlun. Libo-libong matatanda ang kinuha. Ginawang pampalakas na gamot.
Tapos na ang gamot. Ang gamot ay handa na. Paghahanap ng kaluluwa at paglikom ng gamot. Ito ay, hoy, matanda, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi mo ba alam ang kanilang pinagmulan? Masyado silang pabaya, napakadali nilang patayin. Wala man lang silang iniwang buhay. Old Mo, ano ang nangyayari? Nagpapatrolya kami sa malapit. Nakita namin ang 2 taong nag-uusap. Tila may halimaw na 1,000 taon na gustong mag-aklas sa Nagpadala kami ng tao sa Blood God Sect para makipagnegosasyon. Natuklasan kami at nagsimula ang labanan. Ganoon pala. Naiintindihan ko na. Bumalik tayo at mag-ulat. Ang Blood God Sect ay winasak na daan-daang taon na ang nakalilipas. Hindi ko akalaing makikita ko pa sila. Hinala ko, hindi aksidente ang paglitaw nila sa Westgate City. Kaya nilang pasukin ang dungeon. Mula ngayon, ang boxing club ay nasa 2 antas ng alerto. Kayo ang magbabantay sa dungeon. Masusunod. Itigil nyo yan. Maglinis kayo. May bagong misyon. Hindi maaari. Hindi ginagamit ang mga mula sa production room ng ganyan. Ang espada ko ay sira na. Mula ngayon, tayong 7 ang papasok sa dungeon para magbantay. Ano? Kami ang magbabantay ng dungeon. Parang paggamit ng kanyan para pumatay ng langaw. Para ito hindi makapasok ang Blood God Sect sa dungeon. Ayos lang magbantay sa gate. Dapat ay may dagdag na bayan. Ghost Grass, Blood Demon Flower, at Kapag kulang ang isa, hindi ako tutuloy. Payag ako. Sumasang-ayon ako para sa director. Gusto ko naman talagang magbantay sa gate. Kaya pala ito ang tunay na lugar. Aalis na ako. Tayo na. Panibagong simula na naman. Halika, hayaan mong halikan kita. Pagkalabas ko, kakainin kita. Kapag maingay ka, gagawin kitang pulbos. Pulbos. Sino siya? Hindi naman siguro masama yun. Bilisan mo at ipakita ang iyong soul-slaying flare. Hindi na kailangan ang soul-slaying flare ngayon. Sayang naman sa pagtulong kay Xiaoman. Kailangan ding magpahinga ng mga multo. Hay, kailangan kong manahimik ng ilang araw. Pero may isa pa akong paraan. Parehong-pareho, parehong paraan. Bata, ang mga preso rito ay nasa mataas na antas ng cultivation. Tama ka, ang tore na ito ay may 4 na palapag. Ang 32 ay puno ng Yuan Ying Mirror. Ang ika-54 na ay Spirit Mirror. Ang ika-36 na ay Dongshu Mirror. Ang ika-18 ay Fusion Mirror. 7 lang ang ganitong level ng dungeon. Ang Westgate ay isa sa kanila. Kaya pala kabado si Jiang Tingzhou. Kapag nakawala ang isa rito, mawawasak ang buong Westgate. Elder. Hindi na namin makontakt ang grupo ni Huangda. Simula nitong hapon, lahat ng mensahe ay walang sagot. Ano? At saka, ang Westgate 749 na ay biglang ay binabantayan. Mas madalas na ang patrol kaysa dati. Halos mahuli na ang 2 sa mga especially iya ko. Bigong-bigo ang orihinal na plano. Kailangan nating magpadala ng mensahe sa simbahan. Ang nakakulong sa dungeon ay ang utos ng leader na iligtas. Dapat magtagumpay ang planong ito. Hindi pwedeng mabaygo. Masusunod. Ang 749 na bureau. Akala nyo ba mapipigilan nyo kami sa pagsasara ng linya? Nakikita mo. Gawa ito sa Cloud Iron. Dagdag pa ang aming natatanging lock-on formation. Syempre, basta nakakulong ka rito. Ang spiritual power mo ay mapipigilan ng formation. At magiging ordinaryong tao ka na lang. Hoy, sino ang gustong kumain ng gansa? Tumayo ka. Nasa magandang mood si Mr. Bai ngayon. Bibigyan kita ng maganda. Hoy, ano ang tinitignan mo? Gusto mo bang bugbugin ka ni Mr. Bai? Ano bang pinagsasabi mo? Ang mahina ay takot sa malakas. Mas masahol pa sila sa mga aso. Bata. Buhay pa ang matandang babae sa bangko. Kilala mo ba ang ikatlong master ko? Ikaw ba ang disipulo ng 3 halimaw sa Evil Dome? Lason na ibon. Interesante. Ang 3 matandang iyon, ibinahagi ang lahat ng kanilang sikreto sa iisang tao. Ang taong ito ay dating nagbenta ng buhay sa merkado. Sinanay niya ang sarili bilang isang lumilipad na ahas. Habang papunta sa nayon, tinapos siya ng iyong ikatlong tiyuhin. 100 taon na ang nakalilipas. Natalong general. Basura. Pangit na halimaw. Teka, kumain ako ng dugo at laman ng gansa noon. Binali ko ang mga buto mo at ginawang sabaw. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo ba talaga ako? Makakaalis ka pa ba? Tama na yan. Huwag mong kakalimutan ang misyon. Tapos na ako. Kulay berde. Amataba. Paghipo sa sarili. 13 demonyo.
Natalo na naman ako. Bantay ang lahat sa labas. Bagay ba magmajong dito? So, tulungan mo ako. May pagbabago sa espasyo. May sumusubok sa iris sa node. Ang Black Robe Knight. Depensa. So, tutulungan kita. Hindi maaari, hindi gagana ang depensa. Siya ang master ng formation. Pinapakialaman niya ito. Narito na ang Blood God. 300 taon ko itong hinintay. Wasakin ang toreng ito. Sa iyo na ang 10 haligi. Matagal ko nang hinintay ito. Wood, protektahan mo si Xiao. Pinagpala ako. Ako ang magiging bantay sa pintuan ngayon. Whitewood Soulbead, 6-Ear King. Sapat na ba ang 2 alagang ito? Mahirap sabihin. Umiwas ka, mauubos ang iyong spiritual power. Bata, nauubusan na rin tayo ng enerhiya. Bakit ka nagmamadali? Papatayin kita. Ano? Elder Jiu. Ikaw si Chenzai. Hindi ko akalaing ibinigay sa iyo ang mga insekto ng Ghost Doctor. Sikat ka na ah. Kilala ka na ng lahat bilang masamang master. Ang ganda ng pangalan mo. Umatras. Madali lang palang sirain ang formation. Hawak ng batang yan ang kontrol, patayin niyo siya. Chenzai, masama ang pinagmulan mo. Bakit ka tapat sa pamilya mo? Matandang hakluban, tinuturuan mo pa ako. Ha ha ha. Nauubos na ang kapangyarihan mo. Mauubos ka na rin sa loob ng 2 minuto. Huwag mong subukang sirain ang formation. Yinxing Jizobo. Nakakainis, sobrang layo ng antas namin. Hayaan mo siyang makatakas. Chenzai, ano ang nasa loob? Ang papel na tao ay binago niya. Ito ang sulat ng aking 3 master. Ano? Ang pillar-pillar. Sabi nila, kapag nawala ang Stygian mirror, mababasag ang pillar-pillar. Totoo nga, ito ang pillar-pillar. Kapatid na Zai, ilang buwan na akong stock dito. Pwede ko bang mabili ang pillar-pillar? Hindi. Iisa lang ang bagay na ito. Gumagana ang pillar mirror. Magagamit na ulit ang pillar-pillar. Xiao, palabasin mo na ako.
Ano? Palabasin mo ako. Gusto ko makita ang nasa labas. Patayin niyo siya. Palabasin mo ako. Hindi ko na kayang tiisin ang pagyayabang niya. Palabasin mo rin ako. Nag-aalala ako sa kanya. Ang pillar-pillar. Ang pillar-pillar. Isang God of War, 2 gems, at maraming baril. Bihirang tanawin ito. Shenzai, bakit ka lumabas? Bumalik ka sa piitan, hindi ito lugar para sa iyo. Fei Jun, tutulungan kita. Ang Blood God Sect, napakahusay talaga. Nakuha pa nila ang space barrier. Shenzai, ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba nakikita ang iniisip ni Xiaoye? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag sumabat? Ang lakas ng loob mo. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Talaga lang ah. Tingnan natin kung sino ang walang alam. Ang Ghost Realm. Sinupil ang Ghost Realm sa unang stage. Ito ang 5-star win formation. Ikaw pala ang alagad ng Soul Ghost Patriarch. Walang silbi si Xiaoye dito. Napapalibutan ko na kayong lahat. Bata, paano mo sinupil ang aming lakas? Lao Su, kumalma ka. Baliktarin natin ang agos ng buhay. Papatayin ko ang mga basurang ito. Bata, kailangan mo ba talagang gamitin yan? Kapag activated na ang formation, mawawalan ka ng lakas agad. Hanggang kailan ka tatagal? Hanggang mamatay kayong lahat, sapat na yun. 9 bones, train. 9 bones. Seryoso ka ba? Ang sikretong teknik ng Ghost Doctor. Kapag naubos ang lakas, lalabas ang lason. Mamamatay ka sa laban, at sa kamay ng matanda. Ngayon, wala nang makakatalo sa akin. Sapat na yan. Five-star win formation. Sa isang salita, nabasag ang formation. Naka-freeze rin ang kapangyarihan nila. Go, Chenshi. Kahit alagad ka ng 3 matatandang halimaw. Huwag kang masyadong mayabang. Tapos na ang lahat. Blood God, umalis na tayo. Blood God, umalis na. Ano ang nangyayari? Bakit ako pinipilit lumabas? Blood God. Ang Blood God ay elder ng nakaraang henerasyon. Matagal na siyang patay, pero buhay pa siya. God, sa wakas nandito ka na. Anong Blood God, Blood God? Ang bastos nila. Tinawag pa ang mga magulang nila para saktan si Chenshi. Hindi lang sapat ang proteksyon kay Xiaoyi. Hindi talaga. Napakatusil at napakawalang hiya talaga ng mga kalaban. Napakabigat ng pressure. Hindi ako makagalaw. Mukhang nakalimutan na tayo ng mundo ng mga cultivator. Matandang Hakluban, nandito ka pala. Talaga bang tatawagin mo akong master sa labas? Paano mo nagawang saktan ang alagad ko, ha? Patawarin niyo ako, Elder. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na alagad niyo siya. Sinungaling. Sinabi mo na yan kanina. Bata, kahit alagad ka pa ng 3 halimaw na yan. Napakayabang mo pa rin. Nakalimutan mo na agad.
Elder, nagpapanggap lang ako. Nagkamali ako. Gusto ko lang pigilan kang patayin ang alagad ko. Wala akong ibang masamang intensyon. Bata, pagmasdan mong mabuti. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang Soul Catching Tree. Ghost Prison. Bumukas ka. Ang lakas ng Golden Elixir Mirror. Hindi aabot ng 3 segundo sa loob nito. Mabuti na lang at mabait tayo sa ating tauhan. Matandang Jiang, lumabas ka at pumatay. Ano? Hawak ng master si Ghost Jiang. Ang salamin ay naging soul-crying mirror na. Huwag mong sabihing binubuli kita, Elder. Bibigyan kita ng pagkakataon kung makakalagpas ka ng 10 tira. Papayagan kitang mabuhay. Ano ang nangyayari? Dapat ay naharangan ko ang tira na yun. Salamat sa 2 salamin na ito. Nakatagal ako ng 10 tira. Siguradong mamatay na ako ngayon. Niloloko mo ako. Soul Catching Tree, lalabanan kita. Hindi. Sisubog siya. Huwag. Ayoko na. Kunin mo na yan. Ang aking spiritual power. Elder, maawa ka, patawarin mo ako. Sira na ang aking mga ugat. Nahihiya ako. Talunan ka talaga. Ang Necrem pill na yan. Dapat ay panangligtas mo na lang sa buhay mo. Hindi ko hiningi na gamutin mo ang sugat mo. Sa tingin mo ba labanan ito? Basta, Master ang nagturo sa atin. Hayaan mo siyang mag-ensayo pagkatapos kumain. Sige, aalis na ako. Ang Blood God cult na yan. Naglakas loob pang saktan ang alagad ko. Panahon na para bugbugin sila. Ang unang gagamutin ay uunahin. Ang pangalawa ay susunod. Lahat ng gamit ay dapat maayos. Ayon sa tamang hatian. Alam mo ba kung paano ipinakilala ang babaeng? 9 beses nang naghiwalay. Alam ko. Ito ang babaeng laging handa. Laging handa, sabi ko sa inyo. Babaeng laging handa, paulit-ulit lang. Basta laging handa. Ano naman ang pang-10 babae? Babaeng may magandang swerte. Ang galing no. Anong tinatawa-tawa mo? Huminahon ka nga. Nag-meeting ang opisina. Para maiwasan ang mga maling akala. Simula ngayon, magbubuo tayo ng team. Para patindihin ang pagpapatrolya. Petrolya. Sige, sanay na ako riyan. Pag may ingay ng makina. Siguradong magnanakaw yan. Chen Xian, sasama ako sa iyo. Tingnan natin kung sino ang mabilis. Lao Xiao, hindi muna ako sasama. Nakalive ako. Pupunta ako sa kagubatan para mag-breakthrough. Hindi pwede yan. Sisirirain mo rin ba ang gintong azot? Di ba napagkasunduan nating magkasama tayo? Iiwan mo na lang ba ako ng ganito? Biyaya ang turing ko rito. Nakatadhana tayo sa isa't isa. Sige, sasama ako. Huli ka na. Ikaw ang huling makakakuha ng bulaklak sa kindergarten. Dahil sa nangyari, magkapareha na kayo ni Xiaoyi. Isang dakilang demonyo, magiging bodyguard. Shenzai, napaka-interesante mo. Ang huli.
Sumakay ka na sa kotse. Hello, Lin Xiaoman. Naririnig mo ba ako? Oo, naririnig kita. Shenzai, sira ang kotse mo. Bakit ako naiwan sa likod? Ano bang minamadali mo? Ipakita ko muna sa iyo. Gabi na. Bakit dito pa napadpad ang fox na to? Magpapakamatay ka ba? Lasing ka ata. Nasa kalsada ka at nagkakalat ng alak. Sa Qingyu Bar. Zyke, hindi ako makapaniwalang isang swordsman ang darating sa bar ko. Bar mo ito. Salamat sa pagdala ng maliit kong fox. Gusto mo bang uminom? Dalhin mo na ang alaga mo, o baka gusto mong tulungan kitang paalisin siya. Sino ka? Isa akong dalaga. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawang hawakan ang charm ko? Ang pangalan ko ay Chenzai. Young Lord, maligayang pagdating. Patawad kung ngayon lang ako nakarating. Patawarin niyo po ako. Young Lord. Galing ako sa Free Legendary Island Fox Clan. 300 taon ang nakalipas, ginawa kaming alipin ng Ghost Clan. Ang mga disipulo ng aming ninuno ang aking mga master. Huwag mong pag-usapan ang relasyon. May ebidensya ka ba? Opo, mayroon akong patunay ng sertipikasyon. Alagaan mo ang fox mo. Huwag mong hayaang manakot sa kalye. Masusunod, Young Lord. Ayos lang yan. Tara na. Young Lord, kung may utos kayo, tawagin niyo lang ako. Handa akong maglingkod sa kahit anong paraan. Nasaan ang mabahong gansa? Hindi ba inutusan mo siyang magpatrol kasama si Xiaoyi? Oo, nakalimutan ko. Shenzai, may masamang balita. Dahan-dahan, ano ba ang nangyari? Si Dabay. Kinuha si Dabay ng One Show Sect. Ano ang sinabi mo? Kinuha siya ng One Show Sect. Ang gansang iyon, dahil lang sa eksena. Kinuha nila sa liwanag ng araw. Ano? Hindi ako nagkakamali. Xiaoyi, ano ba ang nangyari? Nagpapatrol kami ni Dabay. Biglang may lumagpas na kotse. Isang matanda ang sumipol kay Dabay. Biglang nawala sa sarili si Dabay. Lumipad siya palabas ng bintana. Sumakay siya sa kotse nila. Tiyak na ang One Show Sect ito. Tama na, bumalik muna kayo. Kami na ang bahala rito. Napakawalan nyo. Paano nyo nagawang hawakan ang ulo ko? Sino ang may pakialam sa pamilya nyo? Kapag hindi ko kayo pinatay ngayon, hindi na ako si Chenzai. Kalma lang. Kumalma ka. Huminahon ka. Bitawan mo si Xiaoyi. Lola mo ako. Huwag mo akong pigilan ngayon. Kailangang mabawi ko si Xiaoyi. Tama ka riyan. Chenzai, sasama ako sa iyo. Chenzai, makinig ka muna. Hindi natin pwedeng gawin iyan. Tayo ay mga kailangan nating maglatag ng matinding plano. Hahanapin ko ang kanilang pinuno at ang mga tauhan. Sugod tayo sa ngalan ng 7 Death 9 Faction. Sandali, hintayin niyo ako. Mahusay, Director. Pero ano ang plano ni Lauso? Siguradong gagamitin niya ang pagkakataong ito para linlangin ang One Show Sect. Ang One Show Sect ay kilalang makapangyarihan at mayaman. Sobrang kapal naman ng mukha ng One Show Sect na nakawan ang pamilyang Gong.
Panahon na para turuan sila ng leksyon. Hindi lang ito basta tungkol sa gamot, kailangan din natin silang piliting sumunod. Singilin sila ng bayad sa spiritual loss, pambili ng snacks, at travel subsidy. Dinala tayo nito sa Funo Mountain, ang teritoryo mismo ng One Show Sect. Huminto ang barko. Ito na ang kanilang lupain, bawal ang mga estranghero. Mukhang hindi kayo nire-respeto, Chief Jiang. 7 Death 9 Faction ang pangalan namin, lumayas kayo. Sumugod at mag-report sa kanilang boss. Jiang Tingzhou, nakikipagyera ka ba para sa isang walang kwentang tao? Gyera. Sino ang natatakot sa inyo? Ibalik nyo ang aking ama at magbayad ng 1,000,000. O wawasakin namin ang One Show Sect ngayon din. Mukha kang nanghihina, siguro ay dahil sa bisyo mo. Tama na. Ibalik nyo ang Big White, kung ayaw nyo ng gulo. Naghahanap ka talaga ng kamatayan. One Han Fan. Isa ka palang alagad ng mga soul trainer. Huwag kayong magmatapang dito. Ito ay One Show Sect, hindi Funo Mountain. Ngayon lang ako nakakita ng ganito katapang na ulo. Mo Shuqing, akala mo ba ay matatalo mo ako? Sige, tingnan natin ang galing nyo. Master, sobra na ang pang-aapi ng One Show Sect sa atin. Sige, tapusin ko muna ang Blood God Sect, kayo na ang bahala rito. Pasensya na, Senior. Ayusin namin ito ng maayos, huwag na kayong mag-alala. Mabuti, huwag nyo na akong istorbohin pa. Pasensya, abala ako ngayon. Director Jiang, Master Chen, pumasok kayo. Magtsaa muna tayo at mag-usap ng maayos. Chief, bawal tayong harangan ang gate ng sekta. Baka malaman ng iba. Tumahimik ka. Ikalawang episode na.
Ano ang ginagawa nyo sa Star Cave? May problema ba? Nanakawan kami ng puting gansa sa Westgate. Ari-arian namin yun. Sino ang kumuha? Tamad ang gansa ko pero masarap ang karne nito. May marka pa ito ng aking master. Marka ng lason. Sinong bastos ang nagnakaw ng spirit bug ni Master Chen? Humanda kayo. Gusto nyo malaman? Tanungin nyo mismo ang gansa. 7. Lumabas ka na. Ang tunog na yan, galing sa Jade Seal. Wang Dexing, ikaw pala yan. Nagtago ka ng lakas. Akala mo makakatakas ka gamit ang salamin. Tumakbo ka na. Wang Dexing, itigil mo na ang mga kalokohan mo. White Lotus Clan. Akala ko ba matagal na silang nawasak na kulto? Totoo nga, may mga natitira pa palang mga masasamang elemento. Kinuha mo na ang gansa ko, gusto mo pa tumakbo? Hindi pwede yan. Bumalik ka rito. Akala ko pain lang ang gansa. Galing pala ito sa Evil People's Valley. Sayang ang pagkakataon. Nakakagalit. Nagtatago pala ng masamang kulto ang Yashao sect. Bata, miss na kita. Tama na yan. Ginawa nyo akong gansa. Binalik ko na ang gansa, ngayon bayaran nyo na ang kompensasyon. Tingnan nyo, inabuso nyo ang gansa ko. Sugatan siya at kawawa. Ga, ang sarap ng bato. Tingnan mo ang ginawa nyo sa kanya. Jiang, ano ba ang gusto mo? 100,000,000. Nagnanakaw ka ba? Oo, nagnanakaw ako. Sige na, babaan mo na ang presyo, deal na. Sayang, ang laki ng binigay mo. Bayad na ang utang, tapos na tayo. Ngayon alam ko na kung bakit ka pinadala ni Master. Sobrang lupit mo. Para sa team natin ito. Hahatiin natin ang premyo. Grabe ang galing. Ikaw talaga ang pinakamagaling. Yan ang gusto ko. Hello. Chen Shi. Tulong. Anong nangyari? Nasa kanto ako ng bundok. May nakaharap akong outsider. Hindi ko siya matalo. Puntahan mo ako rito. Isang outsider. Interesado ako. Parang masaya ito. Papunta na ako dyan. Tara na. Sige, lipad na. Sigaw na. Akala mo ba laro lang ang maging gansa? Kumapit ka ng mahigpit, bata. Chen Shi, saan ka pupunta?
Isama mo ako. Shenshi. Ang sama mo. Nakakainis. Bakit puro multo o cultivator ang nakikilala ko? Shenshi. Nasaan ka na? Ang spirit energy mo ay akin na. Magsisisi kayong mga outsider kayo. Pagsisisihan nyo ang lahat. Bitawan mo ang ulo niya. Ako naman ang susubok. Ilan na ang puntos ko sa round na ito? 7 puntos. 3 na lang ang natitira. Masyado kang mabagal. Na-breakthrough mo ang golden elixir. Kahit may golden elixir ka, hindi mo ako matatalo. Ang lakas ng spirit energy na ito. Ano bang pinagsasabi mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Dahil kung hindi, dudurugin ko ang kaluluwa mo sa loob ng 3 segundo. 3. 2. 1. Anong nangyayari? Ano bang meron? Nasaan si Pangsi? Walang silbi talaga si Chenshi. Na-poison agad siya nung hawak na niya. Nakakainis na Buddha na yan. Ano? Wala. Ang hirap naman ng mga foreign cultivator na to. Bakit kayo bumalik ng magkakasama? Ano ba talagang nangyari? Ililigtas ko siya. Halos mapatay na si Woden ng mga Western Evil Spirits. Mabuti na lang nakarating ako sa tamang oras. Anong problema? Mukha kayong pupunta sa Lemay. May natanggap kaming report kanina mga multo sa imburnal ng South Area. Ang lumang sewer network doon ay parang maze. Matagal ko nang hinahabol si Xiaoman pero hindi ko siya mahuli. Ano? Malaking problema ito. Kung hindi kaya, paimbitan natin si Chenshi na lagyan ng laso ng sewer. Pa yan, tapos siya. Hindi. Konektado ang sewer sa buong water system ng syudad. Gusto mo bang laso ng inumin ng lahat? Nasaan ka na ba ng bait? Kung ganun, magdala tayo ng sandamakmak na paputok. Sundin natin ang sewer sa South Area. Isang tonelada ng pasabog. Hindi ako maniniwalang hindi lalabas ang Tree Demon na yan. Magandang ideya yan. Hanggat magpakita ang Tree Demon. Babayuhin ko siya ng espada ko. Ang tulay ay handa na, at ang tubig ay umaapaw. Tutulungan ko kayo. Tumahimik kayo. Bukas ng umaga, Xiaoman, Wood, sumama kayo sa akin. Natin ang real ground. E paano naman ako? Ikaw. Manatili ka lang sa opisina. Huwag kang mag-poison. Huwag kang lalabas. Mamatay ako kasama ang Buddha. Ang Golden Tree Demon, ang Supreme Emperor. Tutulungan kita. Paano mo paglalaroan ang Miaoming sa sweldong ilang libo lang? Espada, tumama ka. Huwag kang tumakbo. Hahayaan kitang tumakbo hanggang sa mapagod ka. Baby, hindi ka pa ba kumakain? Tapusin na natin ang labang ito. Ang Ultimate Sword. Ultimate Sword. Ang Great Dragon. Tama si Master San. Kung gusto mong mabuhay, dapat kasama ka sa laban. Napakahusay. Sugod. Takbo. Hindi. Sisibog na siya. Hindi ka na pwedeng bumalik. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Naitanong mo na ba sa Buddha? Ano ba talaga ang plano mo? Baliw. Kayong lahat ay mga baliw. Anong tunog yun? Ah, utot lang pala. Nandito na ako. Nabali ko na ang golden pill. Nasaan ang iba? Kayo. Nakakainis. Pumasok kayo sa hukay.
Ano to? Base sa karanasan ko sa mga demon peel, hindi ito yun. Saan ka galing? Mula sa gubat. Saan mo nakuha to? Galing sa Tree Demon sa timog ng lungsod. Essence ba ito ng isang bio-experiment? Ano yun? Life School Stop. Mga organisasyon sa West na mahilig sa human experiments at monsters. Grabe, pati Western evil monks, nakikialam na rin pala dito. Kailangan ko na itong i-report sa headquarters agad. May dala akong malaking balita para sa inyong lahat. Patay na ang Blood God Sect. Hindi nyo ba narinig? Wala na sila. Bakit parang balewala sa inyo? Tatay nyo ba ang leader nila? Nilipol sila ng Soul Master. Nagtatakbuhan na ang mga natitirang alagad. Grabe, wala man lang reaction. Hindi man lang kayo nagulat. Mukhang idol nyo talaga ang Soul Master. Magpalit ka ng damit. Pinapatawag ka ng director sa office niya. Ano na naman kailangan mo? Busy ako. Magkakaroon ng Golden Elixir Grand Prize para sa ating mga kabataan. Sino namang idiot ang nag-isip niyan? Gusto lang daw naming lumago kayo. Ayaw ko, boring. Pero may treasure chest ang mananalo, 2 gamit ang mapipili. Teka, may golden elixir ba sa loob? Sige, sasali na ako. Kailangan ko yan para maka-level up. Ay pananalo ko to. Sige. Maglalaban tayo. Konting boxing, alam ko rin yan. Director, may emergency na nangyari. Nag-collapse ang Mingyu Park. May nakitang libingan, puno ng masamang espirito. Libingan, yung kaluluwa ng nilalang. Tara na. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Dito nanggagaling ang lahat ng kasamaan. Hinto. Sino yan? Hindi nyo ba kilala ang 749 Bureau? Huwag kayong bigla-bigla. Nakakatakot kayo kung lumabas. Pasensya na. Masyado lang akong excited. Grabe ang aura ng kasamaan dito. Wugoy, Terra, silipin natin. Ang mga sinaunang gusali ay hindi basta-basta. Ang mga zombie dito ay nahahati sa iba't ibang ilog at lagim. Gumagawa siya ng gusali. Kailangan natin siyang pigilan agad. Bantayan nyo ang formation. Kapag hindi nyo kaya, sumigaw kayo. Champagne. Gawa ito ng tao. May gustong gumamit ng kapangyarihan ng Diyos. Ginagamit ang banal na kasulatan para puksain ang mga halimaw. Hindi nauubos ang yin chi. Itong mga maltong ito ay hindi mamatay. Tingnan mo, isang babae. Kung maganda siya, baka gawin ko na lang maid. Seryoso ka ba? Isipin mo muna kung paano tatapusin ang yin chi hai na yan.
Ang kaluluwa ng multo, akin na. Ang Yin Chihay na 1000 taon nang nandito, akin na ang lahat. Sino ang mauunang mamatay? Akala mo ba ay mahina ako? Labas, dambuhalang gansa. Patay kayong lahat sa kamay ng dambuhalang multo. Masyadong malakas. Pigilan niyo muna sila para makapaghanda ang master. Narito na ako. Ang pangit naman nito, parang ininsulto ang mga multo. Mas maganda pa ang alaga ko. Gusto mo bang agawin? Ang laki nito. Ano na? Masarap ba magtago sa insenso? Mamatay ka na. Diyos ko, hindi madaling talunin ang multong ito kahit kulang sa lakas. Hindi ko inaasahan na medium-grade weapon ang kabaong na ito. Interesting. Maglalagay ako ng iba. Hay nako, ang bahay ko. Ngayon, hindi kita papatayin, lalabanan kita hanggang dulo. Ghost Jade. Ginawa na niyang teritoryo ang buong mundo. Isa na siyang Ghost King. Diyos ko, nakakatakot. Ang mga mata ng Buddha, limited edition. 3 estatwa ng Buddha. Ngayon, ang Buddha ang papatay sa'yo. Lintik na mandirigmato. Zhang Leiguan. Papatayin kita. Nabulunan. Ang KI. Napakadelikado. Ang mga mekanismo. Zhang Leiguan. Zhang Leiguan. Laosu, may taste ka pala. Alam mo ang halaga ng kayamanang ito. Nakaw na gamit lang yan. Pag di mo na kontrol, kakainin ka niyan. Wala kang laban, mamatay ka. Ako, mamatay. Laosu, isipin mo ng mabuti. Kung ang batang yan ay dumating ng maaga, lahat tayo ay madadamay. Galit ka na. Mainit lang ang ulo mo.
Sugod. Tara na. Hindi pa tayo tapos. May dala kang ganyan. Bakit ngayon mo lang nilabas? Ang tagal ko nang nakikipaglaban. Halos mabali na ang likod ko. Marami akong reserba. Saktong pang-alaala. Hindi. Si Xiaoyi ay nasa labas. Xiaoyi. Nasaan si Xiaoyi? Xiaoyi. Nasaan ka? Xiaoyi. Chen Shi. Ayaw gumana ng kampanang to. Isang beses lang to magagamit. Bakit di man lang sumabog? Laobang, naghahanap ka ng kamatayan. Panginoon ko. Ang pintuan ng multo. Aligopo. Baliw na ang lalaking to. Pinipilit niyang buksan ang lagusan. Para ipatawag ang mga sundalong multo. Pagbukas ng pinto. Tahimik silang papasok. At lahat tayo ay mamamatay. Diyos ko po. Ilan ba sila? Isa lang. Isa lang. Hindi nyo mapigilan ang isang tao. Kaya nyo yan. Matandang yan ay isang Yuan Ying. Siya nga, si Chen Shi ang matandang yan. Ang tumulong sa Blood God Sect noon. Siya rin yun. Isa kang tunay na disipulo. Ang galing ng memorya mo. Walang makakahadlang sa plano ko. Ikaw ang may gawa ng lahat. Napakaganda nito. Bata. Ibigay mo na sa akin yan. Hahayaan kitang mabuhay. Ano tong bagay na to? Patayin. Laban. Nakaselyo ang porma sayon. Isasara ang pinto para ubusin sila. Ang nakakatakot na Ghost King, muling nagpakita ng kanyang bagsik. Bakit ganyan kayo tumingin? Bata ako ng Evilman Valley at tauhan ng Ghost King, normal lang yan. May dala kang malakas na sandata, ba't ngayon mo lang nilabas? Bagbog tuloy ako sa matandang yan. Akala mo ba repolyo to? Kung gustong kunin ng matanda ang kaluluwa ng amo ko, kailangan ko silang ilabas. Walang tutulong sa akin. Ubus na ang lakas ni White Master. Huwag masyadong umasa sa sandata. Baka maubos ang buhay mo sa gabi, at tayong lahat ang mamatay. Susugod na ang kalaban. May paraan ka ba? Kaya ko siyang patayin, pero maliban na lang kung palalabasin natin ang nasa loob. Kung hindi, walang makakatalo sa kanya. Hindi maaari. Ubos na talaga ang lakas ni White Master. Wude, bilisin mo. Patahimikin mo ang bagay na yan. Pasensya na sa abala. Sugod. Ubos na ang kapangyarihan ni White Master.
Dabay, tigilan ang pagkain. Trabaho na. Ipasok yan sa loob ng kabaong. Bata ka. Ang lakas kong kaka-rating lang. Naubos mo na naman sa pagkontrol kay White Master. Ubos na ang lakas ni White Master. Teka, muntik na kitang makalimutan. Itigil mo yan. Ga, tulungan mo ako. Sobrang likot ng batang to. Ubos na ang lakas ni White Master. Papasukin nyo na ang maliit na amo. Ga, ubos na ang lakas ni White Master. Ito na ba? So, sayo na ang kabaong na ito. Bawiin mo ang buto sa 749 at ibalik mo sa akin. Ibalik, natatakot ka bang mana ko? Gusto mo bang matulad sa Blood God sect na nawasak? Hindi, huwag kang mag-imbento. Hindi ito kasya sa storage. Kaya buhatin mo pa uwi. Buhatin. Bilang leader, dapat kang magtrabaho. Pagbuhat sa ninakaw na sandata. Ipagmamalaki mo yan habang buhay. Ninakaw na sandata. Ang ganda ng pattern, kakaiba ang presensya at materyales nito. Ang galing. Say, sino itong nakikita ko? Si Nan Gangting. Siya talaga ang nakita ko. Kilala mo siya. Hindi ko siya kilala. Gusto ko lang makipag-cooperate sa'yo. Brother Su, sino siya? Sikat ba siya kaya ka natakot? Siya si Nan Gangting mula sa pamilya sa Beijing. Handa ka na bang makipagsapalaran sa Golden Pellet Competition? Dito mo makikilala ang mga dating kasintahan ni Nazi po at Master San. Sino sila? Tumahimik ka nga. Si Pei Chinbian, ang pinuno ng KC-9 Bureau, ay nandito. Pagbibigyan ko siya. Gusto ko ring makita ang aking galing. Kaya ko bang manalo kahit wala ang aking mga sandata? Nakakabagot naman. Akala ko may malaking gulo. Matutulog na lang muna ako. Ang ganda naman dito. Sobrang luho. Nagsimula na ang paligsahan. Simpleng rules lang. Ang huling 10 ang matitira. 2 rounds ang labanan. Ngayon, magsisimula na ang tunay na bakbakan. Ang yayabang ng mga to. Sino ang gustong makipagpatayan sa akin? Nakakainis ang lalaking yan. Hindi ko na mapigilan ang galit ko. Pabayaan niyo siya, akin ang kalaban na to. Aba, inunahan ako. At ikaw na babae, ang ganda mo naman. Huwag kang umiyak, patutulugin na lang kita ng tuluyan. Shishu, bakit ka nandito? Sumali ka rin sa KC-9 Bureau. Oo, hindi ko akalain na magkikita tayo. Aamin na ako, talo na ako. Maging mababa ang loob nyo kung ayaw nyong mapahamak. Huwag kang kampante. Akala mo ba ay hindi na tayo matatalo? Bakit siya bumagsak? Wala naman akong nakitang laban. Nilason mo ba siya?
Lason lang yan, 3 oras lang siyang makakaranas ng bangungot. Chen Shi, manalo ka. Kung hindi, huwag ka nang bumalik dito. Tulugan ba ang lugar na to? Hindi ko hahayaan ang ganitong behavior. Xiao Wu, tapusin mo na yan sa 3 tira, inaantok na ako. Napakayabang. Ako si Gucci, anak ng Sword Sect. Babalikan kita sa huling laban. Sige, hihintayin kita. Siguraduhin mo lang na may baon kang diaper. Dugo, Young Valley Master, Chenzai na lang ang itawag nyo sa akin. Ang lason na to ay nakakabuti sa mga insekto sa katawan mo. Dahil ba to noong bata pa tayo sa Evil Valley? Ikaw ang nagligtas sa akin. Ang mahalaga, buhay ka. May mga kakaibang insekto sa Miaojiang. Mukhang gawa ito ng tao. Baka mga taong patay na ang gumawa nito. Pagkatapos ng laban, sumama ka sa akin. Gusto kang makita ni Master. Bakit ganyan ang hitsura mo? Nako, mukhang nalasan ka na. Unang eliminated ka na, gag-aga. Ang kulit mo talaga, White. Hindi tayo para sa solo jump. Matigas ang ulo mo, talo ka na. Manahimik ka. Gag-aga, tumigil ka na. Bitawan mo si White o papatayin kita. Random matches ang labanan ngayon. Ang final ranking ang magtatakda ng lahat. Tuturuan kitang gumamit ng espada. Ipapakita ko sa iyo ang himala ng aking kapangyarihan. Daluo spell. Maliit na trick lang yan. Daluo spell. Huwag kang hihiga. Tumayo ka at lumaban. Daluo spell. Daluo spell. Huwag mo siyang patayin, maliit na bruha. Patuloy lang ang laban. Gag-aga. Ang bilis niya. Napakalakas mo, halimaw ka. Daluo spell. Nako, basag ang golden tear. Ang lakas ng atake. Gag-aga, mahina ka. Paano? Hindi man lang nagisgasan ang shell ng insekto. Lintik, lalabanan kita. Daluo spell. Isang spell. Sumusuko na ako. Tao pa ba to? Hindi man lang ako tiningnan. Panalo si Chenzai.
Ala GF, Golden Tier, buksan. Tao ba to o isang gintong bato? Patawad sa aking pagkukulang. Ayos lang, hindi mo binaygo ang ating grupo. Ala GF, Golden Tier, buksan. Panalo si Mod. Daluo spell. 10,000 espada. Panalo ang Black Cloak. Black Cloak, panalo. Sugod. Anong lason na insekto yan? White flower spell. Delikado ang pollen na yan. Panalo ang Black Cloak. Mabisang pangtago sa field. Hindi ka makakatakas. Sigurado, panalo ako rito. Hindi mo kilala si Song Zishen. Mahirap siyang kalaban. Tatlo. Paparating na sila. Ito na. Sumusuko na ako. Alisin nyo yan. Panalo si Song Zishen. Mahusay, hindi mo binaygo ang iyong guro. Ang bigat ng espadang ito. Unique inheritance ng Sword Pavilion. Habang lumalapit ka, bumibigat ang katawan mo. Magaling na espada. Seryosohan na ito. One sword. Sabi mo, habang lumalapit, lalong bumibigat. Sige, gagamitin ko ang gravity mo para durugin ka. Nakakatuwang makipaglaban sa kalaabang walang utak. Gravity technique. Pues, heto ang 7 sword style. Nagpapalipas lang ako ng oras. Gravity sword skill, level 3. Bitin, hindi sapat. Buksan ang pinto. Ultimate skill ng sword sect. Tama na. Talunan na siya. Inumin mo to, gagaling ka rin. Paanong ang isang banal na sect ay may bastos na katulad mo? Ano naman? Ang malalakas lang ang nirerespeto. Napakabuti, mukhang gusto mo na talagang mamatay. Dito lang ako, naghihintay sa'yo. Draw ang huling laban. Ang may mataas na score ang tatanghaling panalo. Magsimula na ang unang laban. Sesuko na ako. Ano? Sesuko agad. Panalo si Chen Zai dahil sa walkover. Pangalawang laban. Arrogant Buddha. Magkaibigan kayo. Bakit kayo Sesuko? Sesuko na rin ako. Hindi kita matatalo. Ang kakapal nyo. Sunod-sunod na ang pagsuko. Sino ba talaga itong si Chen Zai? Sesuko na rin ako. Sayang lang ang lakas. Itira na lang para sa third place. Panalo na naman si Chen Zai. Ngayon, ang pagtatagpo ni na Chen Zai at Gucci. Dito na magsisimula ang tunay na bakbakan. Alam kong may tinatago ka.
Pero Jingzhou ito. Teritoryo ko to. Ipapapulot ko sa'yo ang sarili mong ngipin. Tapos ka na. Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay na patayin ka. Yin Yang Double Swords. Ang kayamanan ng sect. Kaya nitong hatiin ang araw at buwan. Akala mo tapos na. Kayang-kaya ng double sword ko ang aura mo. Masyado siyang mabilis. Guduwo. Hanggang dyan ka lang ba? Bay mo, tingnan mo ang mga mata ko. Magic, muntik na ako doon ah. Holy Son ng Sword Sect, pero ang hina mo pala. Tumahimik ka. Yin Yang Split. Anong teknik yan? Napakalakas nito. Unti-unti na siyang lumalakas. Nakatikim na siya ng kapangyarihan mula sa source. Akala ko golden egg lang, yun pala'y masama palang sikreto ang dala mo. Kahit anong sikreto mo, dudurugin yan ng righteous sword ko. Mamatay ka na. Imposible. Ang espada ko ay pumatay ng lahat ng masama. Magbasa ka kasi ng libro. Hangga. Basta hindi napuputol ang aking lakas. Hindi rin matatalo ang aking mga sundalo. Hanggat may natitirang papel sa arena, hindi sila mawawala. Huwag kang kampante, bata. Buksan ang kapangyarihan. Isang madugong bakbakan ang nagaganap. Akala mo ba panalo ka na? Baliktarin ang tadhana. Naglason ka. Napakababa ng iyong asal. Parehas lang naman tayo. Damhin mo ang sakit. Oras na para pagdusahan mo ang iyong ginawa. Ang hapdi. Tulong. Sisuko na ako. Iligtas niyo ako. Walang makapagliligtas sa kanya. Hintayin mo lang ang katapusan. Si Chen Zai ang nanalo. Siya ang kampyon. Sabi ko na nga ba, ang galing ni Chen Zai. Siya ang nagbigay ng dangal sa ating lahat. Salamat. Para saan? Dahil sa pagkatalo ni Gucci, mas madali na tayong nanalo. Ang pag-atake ay isang sining. Hindi siya karapat-dapat sa gantimpala. Ang gininto ang puno ay kompleto na. Ipinahahayag ko ang unang pwesto, Shenzai mula sa West Open Division. Pangalawang pwesto, Pei Yi. Pangatlong pwesto, Song Zixu. Pang-apat na pwesto, Wu De. Halos makuha ko na ang ikalawang pwesto. Pang-lima si Jian Zhang, at pang-anim si Gucci. Shenzai, hindi ka ba talaga sasama sa amin pabalik?
Sasama ako kay Zixu sa Miao River, may kailangan akong gawin. Mag-iingat ka kapatid, maraming tambol sa Miao River, huwag kang tatamaan nun ah. Huwag kang mag-alala, at pagbalik mo, magdala ka ng alak mula roon. Tara na, Zixu.